Okay, now let's talk about the importance of the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Logos. Pag sinabi mong logos, ibig sabihin word. Sa pasimula pa, nandun ang berbo o ang salita. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. At kung tatalon tayo ng verse 14, makikita natin, and the Word became flesh and dwelt among us. Okay. At sa Tagalog, at nagkatawang tao ang berbo at nakipamayan sa atin. Any idea? Sino yun? Si Lord Jesus Christ. Naging tao ang berbo. Okay? So, na-imagine po ba ninyo yung katotohanan na whenever ang Panginoon, whenever He went sa mga places, mga remote places, mga remote areas, sinusundan siya ng mga tao. Hindi po ba? Dahil meron silang something na nakikita sa Kanya at meron silang something na gustong-gusto sa mga pangangaral niya na during that time, hindi pa nahahayag sa kanila. Hindi pa nare-reveal sa kanila kung ano yun. Yun ay ang kanyang pagiging Word of God. Kaya, maraming naa-addict sa kanyang mga tinatawag na mga pananalita, sa mga wordings na binibitawan niya. Maraming pumupunta. In fact, nung nagpakain siya sa isang remote area, di ba, ng 5,000 people, hindi nila namalayan ng gutom na nasa piling nila si Jesus ng 2 araw. Hindi nila namalayan ng gutom. Dahil si Jesus mismo yung tanging makakapag-satisfy sa ating mga pangailangan, both physical and spiritual. Napakahalaga ng pag-aralan natin ang kanyang pagiging word. Okay, ngayon nahayag na po sa atin siya yung logos. Kaya ngayon alam natin na kahit saan siya pumunta, yung living word of God nagsasalita sa kanila. Si Lord Jesus Christ. Lahat ng mga pangangaral niya maganda, no? At sabi ng Biblia, hindi lahat ng mga bagay na ginawa niya ay naisulat sa Biblia. So ako naniniwala, marami pa po siyang mga ipinangaral na magaganda na hindi na po na-record sa 4 Gospels. Pero naniniwala po ko, yung mga naisulat po sa 4 Gospels, yun yung mga bagay na talagang mahalaga, pinakamahalaga. Mahalaga lahat pero merong importanteng gustong iparating ni Lord Jesus Christ. Kaya naisulat po sa Biblia. Okay? So whenever we read the Bible, that's Jesus. The Bible is Jesus. Jesus is the Bible. Okay? Pero wag nating gawin na parang, obligado ako magbasa ng Biblia. Hindi po ganon. Di ba? Ako, suggestion ko, kung tinatamad ka magbasa ngayon, magpaliban ka muna ng ilang, oras, and then, pag naramdaman mo yung Holy Spirit, yung prompting nitong Holy Spirit, masarap basahin ng Biblia. Sapagkat alam mo, nauuhaw, nananabik ka doon sa mga banal na salita niyang nakasulat nga po sa Bible, sa Biblia. Yun ang magandang, anong tawag doon sa Tagalog? Motibo. That's the right motive na basahin ang kanyang mga salita. Sapagkat sabi ni Jesus na rin mismo, lilipas ang lahat. Kalain niyo yan, lilipas ang lahat. Ngunit ang aking mga salita hindi magkakabula. Ibig sabihin, hindi mawawala. Mananatili magpakailan pa man. Di po ba? Sabi nga niya, ang mga damo ay nandito ngayon, maya-maya malalanta. Nakikita po natin yan sa mga artista. Sariwa, bata, maya-maya damatan na. Maya-maya masyonda na. Maya-maya panot na. O, yung mga dating artistang gwapo, makikisig, ngayon mga panot na. Ibig sabihin, ito ay lumilipas. Lahat ng anything sa Word lilipas. Pero when you have Jesus, because He is the Word, the living Word of God, meron kang something na hindi lumilipas sa'yo. Ayan ang Panginoong Jesucristo. At yung salvation na pinagkaloob niya sa'yo, yan ay forever and ever. Hindi po mawawala. So the person of Jesus is everything to a believer. Amen? Sa atin, Jesus is everything. Totoo po yan. Kaya tayo po mga mananampalataya, kaya palad po natin, kilala natin siya. Kilala natin si Jesus. Alam natin may pag-asa lagi ang buhay natin because si Jesus kasama natin lagi. Amen? Hindi tayo pwedeng talunin ng ano pa man because mananagumpay na po tayo. Tapos na ang laban sa krus ng Kalbaryo na pagtagumpayan niya na po lahat. Blessed tayo. Nagpro-provide si Jesus sa atin. Hindi tayo magkukulang. Amen? Bago pa natin hilingin, alam na po niya. Because He's the living Word of God. Siya ang katuparan ng lahat ng hula sa Biblia.
At siya po ay sumasa atin at mananatiling sumasa atin magpakailan-kailan pa man. So wag tayong mawawala ng pag-asa kung may mga bagay na pinagdaraanan tayo sa kasalukuyan na parang kala mo seemingly no way out na. No, hindi po totoo yan. Lagi pong may provision na po ang Lord Jesus Christ sa mga bagay na yan. Amen. So lahat po ng yan aayusin ng Panginoon sapagkat tapos na po ang laban sa krus ng Kalbaryo. When we have Jesus, we have everything. Since Jesus is the living Word of God, we have the living Word of life. That's Jesus. Hallelujah.